At ito naman po ang mangyayari kapag yan po ay magkakaroon ng aberya. Napirmahan, naging batas, or hindi napirmaan, nag-lapse into law. Yun nga po, merong magpipetisyon. May magko-contest. At kapag yan po ay pinitisyon at kinontes, alam naman natin lahat na yan po ay makakarating na sa Korte Suprema. At ang akin pong paulit-ulit na paanyaya sa mga napadaan lamang po sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe, pag-click po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Magkakaroon po ng hearing. Ididepensa po ng gobyerno yung kanilang panukalang batas. At ang petitioner naman po, siyempre ay kanya pong ipaglalaban ang kanyang prinsipyo na ito ay unconstitutional. Kaya kapag umabot po yan sa Korte Suprema, ang magiging last touch o magiging final say po, natural ang Korte Suprema. At alam naman natin po na ang Korte Suprema ay naglabas ng desisyon noon. Ano po, Romulo Macalintal versus Comelec. Ito nga po yung Supreme Court ruling na nagtakda ng halalan sa December 1, 2025 dahil idineklara po na unconstitutional po ang pagpo-postpone ng halalan noong December 2022. Malinaw po yan, hindi po ba? At dyan na po pumapasok yung aking sinasabi na kapag yan po ay nakarating na sa Korte Suprema, dahil nga sa petisyon, ay lalakas po. Lalakas sigurado po ang bisa na talagang ang isinisulong na batas na yan ay kagaya din po ng dati, nung nauna na ipoproklama po o sasabihin ang desisyon na yan po ay unconstitutional. Dahil marami po yung linabag. Dahil ang batas niya yan po na kanilang ginawa ay nag-postpone po ng halalan, nagpalawig, nagpahaba po ng termino at nagkaroon po ng holdover capacity, mga kabarangay. Hindi po ba napaka-simple lamang po kung yan talaga ay magiging ganap na batas, mga kabarangay? Ganyan lamang po, kung walang magiging aberya talaga ay napaka-simple lang. Tiyak na mangyayari po at walang aberya. Kaya lamang po ay hindi po natin hawak ang sitwasyon. At yan nga po, malaging sinasabi at naririnig po natin yung mga interview kay Atty. Macalintal na siya handang-handa na po at naghihintay lamang na maging Republic Act ito at siya po ay magpipetisyon na. At bago po magtapos, ito po ay isa na naman po na maswerteng napili po natin. Bibigyan po natin ng silver jewelry. At ito po ay si Mr. Dionisio Gantalaw.